mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Hindi po ako makakali kung hindi ko ito'y babahagi. Sapagkat ito po ang sinisiksik sa akin. Ayaw ko po sa tuwinang nagpapahayag, naguulat, sapagkat ayaw ko po masabi ng taong ako'y magaling at mapagmagaling. Subalit, kapag hinihingi ng pagkakataon, hindi ko po ito kayang tutulan. Paano ko tatalikdan ng Diyos na mula nang ako ay gamitin ay nakita ko kung paano siya kahiwaga. Bagamat sa buhay ko'y maraming naiba, maraming nagbago. Maraming hindi kayang unawain ang kapwa ko sa ginagawa ko. Maraming hindi matanggap ng kapwa ko sa sinasabi ko. Subalit, kailangan ko pong gawing ipagsigawan ng Diyos. Nabatid kong siya ang tinanggap ko't bumubuhay, pumapatnubay sa aming lahat. Paano ko siya pasasalamatan sa kaganapang sa tuwing pinibigay niya? Na wala pa pong lakas ng loob at mabuting pagpapahayag na binibigay, binabahagi at pinapahiram ang Ama sa mga dapat ay sila ang magbahagi. Kaya't sa akin binibigay. Year 2001 nang ako po ay hirangin. Tanggapin man at hindi. 2002, ang aking pong kabiyak ay nag-opisina. Nang panahon na yun, nagtatrabaho siya. Sapagkat ilang taon po yaong bago naganap na kami magkasamang dito na siya umuwi araw-araw. Nasa Manila siya dahil malayo at nagtitipid po kami para patuloy kaming ang karampot ay mapaunlad ng kaunti. At ang iniisip ay ang pamilya kung paano pag nag-aral na sila sa Manila para mayroon silang titirhan na tahimik ang lugar. Sa madaling salita po'y siyang mag-isa doon at kumisan ako'y luluwas hanggang sa kuhanin namin yung hipag kong matandang dalaga para may kasama siya. Subalit nang dahil nga po siya ay hindi ugaling kumain ng maaga, nagkaroon siya ng sakit sa sikmura. At hindi niya po yun iniintindi. Inom lang siya ng inom ng ano ba yung gamot na yun? Hindi siya malok. Yung isa. Ano po? Hindi Santac. Kremel S. Yan. Kremel S. Ngayon po, nang ako'y naglilingkod na, may pinahagi sa akin ng Espiritu. Di sa makatwid po, nang dahil sa pagbabahagi ng Espiritu sa akin, naalarma po ako. Kaya, kung ano yung tinuturo sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ay binibigay ko po sa kanya na sana ay magawa niya. Subalit nang dahil nga po, araw-araw pumapasok, nag-opisina, hindi niya po magawa at ang katwiran niya ay, naku, pag puro lugaw, malalambot naman ako. Kailangan mo, hindi ka muna kumain ng matitigas, ng karne, ng ganyan, at kailangan mong inumin niyang ganyan, hindi po niya magawa.
nangusap po ang espiritu, sulong eka, para makasunod siya, ipa-check up ko siya. Ito po'y maliwanag at naririnig tayo ng Ama. Ayoko pong magkamali ng kwento. Kaya ang hiling ko sa Panginoon ay yung buong detalye na maliwanag na hindi ako magyayabang. At sige po, lumuwas po kami. Sumama ako sa kanya. Sabi ko, ka munang pumasok ngayon at pa-check up ka na. Dinala ko po siya sa isang hospital sa Manila. Private hospital. Ayoko mag-mention ng mga hospital sapagkat hindi tama. Sa madaling salita po, doon pa nakatira ang aking kapatid na bunso sa may Manila, sa Blooming Treat. At kay buti po ng Panginoon, nakapag-asawa siya ng taga Manila, kaya po nag-uwian na po siya nung talagang balangkas. Naku, nagbalik na naman po. Mamaya na po kung paano nag-uuwian na siya. Sa madaling salita nga po nandun. Dahil po yung doktor doon sa hospital na yon at yung mag-endoscopy na tinatawag ay wala pa. Ang gusto po ay pa-ultrasound pa rin. E de fasting. Ang sabi bumalik ng mabandang 1:00. E hindi po kumakain, gutom na daw. Pagbalik naman po doon sa hospital na yon at pinatuloy siya doon sa kung saan gaganapin yung ultrasound. Ang sabi po sa kanya doon, wala po ekang pangalan nyo dito. Loaded po, hindi po kayo pwede. Galit po siya. Sabi niya, hindi eka. Sabi ng doktor, dito eka ako unang sabi niya, nakalista na daw. Wala nga po, Mr. Sanchez. So, tingnan niyo po. Sinabi ko po sa kanya, kanang magalit. Ayaw ng ama na magkagastos ka dyan sa ultrasound sapagkat walang makikita. Walang sakit ka sa abdo, wala kang sakit sa atay, wala kang sakit sa ganon. Diyan sa bituka dapat ka. Po. Sinamahan po ako ng kapatid ko si Bunso, bagamat buntis siya noong panahon na yon. Sa biyaya at pagpapala ng Ama, sa mensahe niya rin, nagkabuo po ang bata. Sa madaling salita, habang nakatitig po kami sa eksakto 3:00 nang masalang siya doon at paupuin. Ako po'y dumudulog sa Ama na nakapikit. Subalit tinatawag ng doktor, Mrs. Sanchez, tingnan niyo po ito. Sige po. Sabi ko naman, pero nakikipaglig ako sa espiritu. Hanggang sa, kailangan po i-confine nyo ngayon din. Kami po'y taga Pampanga. Malayo po ang lugar namin at wala po kaming dala kahit ano. Siyempre po bilang lingkod, Ama, batid kong may magagawa kang mas higit na maganda. Sabi po ng kabiyak ng puso, paano yung mga pasyente? Yun na nga kasi matigas ulo mo. Sabi ko po, parang pagpapalakas loob. Subalit, bilang asawa, sinungaling po ako. Pag hindi ko sinabi sa inyo, pag nasa pagkatawa ko, ay parang nag-aalala. Subalit, tinatalot, inaagaw yung pag-aalala ko, binibigyan tapang ako ng espiritu. At bumuka po sa bibig niya, sinabi niya ganito, sabihin mo, sa Ama, na wag na ako makumpine. Umuwi na tayo, kawawa ang mga pasyente. Purihin ang Ama. Sa sinabi po niya yon, biglang nakadama ko ng kakaiba. Lumabas po ako sa clinic ng doktor na yon. Kasi po, kwarto-kwarto yan, mga specialist, di po ba? At specialist sa gastro.
Ngayon po, lumabas ako doon sa building, patungo doon sa kabilang building. Mayroon pong tulay na ganyan. May daanan, ganyan, underpass. Doon ako nangusap sa Panginoon ng katapatan at nagpakatapat, nagpakatotoo. Sinabi ko, Panginoon, kung hindi man po nakasunod ang aking kabiyak na pinag-uutos mo sa kanyang gawin at di niya po matupad, patawarin mo siya. At ngayon may pinakita ka. Nananahalig po ako na hindi na po siya kailangan na ma-confine o ma-hospital. At bumalik na po ako. Kausap pa siya. O sige, Eka, may isa pa tayong gagawin. Kapag Eka ito, ang lumabas na kulay, ganyan, ganyan, sigurado Eka, talagang kailangan na. Sumagot po ako. Nanalig po ako na hindi po yan ang lalabas at kami makakauwi. Sa bagay, Eka, walang imposible sa Panginoon. Sagot po ng doktor. Humanga ako sa kanya. Salamat po kako, Dok. Marapat pong doktor ka, sabi ko sa kanya. At hinintay na po yung resulta. Purihin ang ama. Sabi po niya, ay, o sige Eka, pwede na kayong umuwi. Kaya lang Eka, pag dumumi Eka siya ng ganun, ibalik mo anumang oras. Taon po ang lumipas. Sa isang gamot lang po, pinakita ng ama na sinabi sa kanya, o sulong, painumin kita ng gamot na binili mo. Tanda ng pakikita ko sa'yo, may pakikita ko sa'yo. Na kung dyan lang sa isa na yan na hindi ka gagaling, kaparaanan ko ang gagawin. Eto po, dumata lang aking pagsulong sa kanya. Araw po ng Sabado ng madaling araw, sabi niya po, miga sa tabi ko. Nanlalambot na Eka ako. Ang dumi ko Eka ay parang tinulis ko. Naku! Katigas ng ulo mo. Hindi po ako nahabag sa kanya. Sapagkat pinairal ko ang kailangan manaigang tapang ko. Nilalabanan ko po ang sarili ko. Subalit, bilang tao, aminin ko po, tumakbo ko sa adoration. At sinabi ko, Panginoon, ibigay mo ang marapat. Ituro mo po ang dapat. Kung di man po siya nakasunod, nakinig na naman na, huwag kang magpapalipas ng gutom. Pag may ginagawa po, ayaw kakain. Pag hindi pa nagugutom, pag hindi gusto yung ulam, mamaya na lang magpapaluto. Mamaya. Pag walang gana, mamaya. Nahihiya po siya sa mga kasamahan na mayroon pong binabataras ako dito. Nahihiya po siya, nakikisabay. Siyempre gutom na po. Hindi niya sinasabi. 3 araw na Eka. Nung makita ko po, parang maputla. Yun po, buhay ang ama. Paglabas ko po ng adoration, tumuloy po ako dito, hinanap ko si Chris, nagpakuha ako ng mga ganito-ganito. Purihin po ang ama. Normal na po ang dumi niya. Malakas na po at pumupula na. Nasabi ko nga po, at sabi nung anak ko, paano po kaya kung wala? Alam niyo po kung ba't nagtitibay ako at patuloy na nagmimithing makapaglingkod. Kung duwag po kayo, wala akong kasinduwag. Dati po, sipon lang ang anak ko, lagnatin. Hindi ko na po kaya.
Talaga pong tinatawagan ko na yung mga kapatid ko, nanay ko, tinda ko, sila po ang ano. Minsan po nangyari, ang anak ko, yung pangalawa, 5 buwan siya noon. Dahil po ako'y abala na naghanap buhay sa meron po kaming maliit na grocery sa palengke. Nung panahon na yon, anak ko po nag-aalaga yung tinda ko. Bago ko naman po siya iwanan, pinakukulo ko lahat ang bote. 5 to 10 minutes, naka-sterilize. Meron po akong sterilizer na pakuluan ng bote, ng tsupon, at di pa siya kumakain. Pero, tatae. Yun po yung pangalawa ko. At madaling araw po yaon, yung anak ko, parang lupay-pay na. Hindi ko alam. Yung takbo ko na yon, talagang nanginginig po ang katawan ko. Talagang para akong si Raulong Baliwban, tinatawag na kinakatok ko talaga yung isang hospital dyan sa Baliwag. Dok, sabi ko, yung anak ko, abawag ko po kayong mag-hysterical. Ganun po ako sa dating buhay ko. At sabi niya, dito sasaksakan ng dextrose. Hindi po, wag po. Subalit, nung ang anak ko ay maglulupay-pay na, kahit saan po, saksakan nyo na. Ganyan po ako sa dating buhay ko. Kaya nagpupuri ako sa Ama. Nagpapasalamat ako sa kaloob niyang ito. Kahit hindi po lahat ng tao ay tanggapin at paniwalaan ako. Yung mismo sa sarili ko ay nakita ko ang pagbabago at binago ng Ama sa akin. Yun po ang gusto kong manahan sa akin. Dati, tarantang-taranta ka, hindi mo na alam ang gagawin mo. Sa katarantahan mo, sa nervyos mo, matait, maihi ka na. At yan po ang isang kunching sa unang panahon. Kaya po, kung totoo yung kilala at tinatanggap na ang Ama, kung batin nyo pong tama ang ginagawa nyo, ipaglalaban nyo. Kung totoo pong nagliwanag at nabuksan na po kayo, mga kapatid, mararamdaman nyo ang Diyos na bumuhay sa inyo. Subalit tulad ng panahon ng Kristo, lahat ng may sakit na napagaling niya ay patay na rin. Wala na rin. Kaya po, samantalahin natin ang binibigay ng Diyos na tayo'y pinagagaling pa sa iba't ibang paraan niya. Samantalahin natin ang buhay na pinahihiram sa atin habang tayo'y pinagbibigyan. Huwag nating sayangin. Huwag nating bigyan ng walang kabuluhan. Magpakatotoo po at mararamdaman nyo buhay ang Diyos na tinatawagan nyo. Bakit ko nga po ba ito gagawin? Hindi naman ako nagko-commercial. Hindi ko kailangan mag-commercial para tangkilikin yung gawain ito dahil hindi naman po nyo ako payayamanin. Subalit, bakit ito nagaganap at ginagawa ko? Hindi para mahabag kayo sa akin at ako'y paniwalaan nyo, kundi mahabag kayo sa kaluluwa nyo na nahahabag ako sa kaluluwa ko. Hindi para sumikat, kundi para may mahango, para makatupad, makasunod sa aking tinanggap. Hindi po ako lakas loob na naririto para sa sarili ko lamang, kundi para sa inyong lahat kung makikinabang kayo. Hindi po ako naririto para ako'y pagmagaling ang binigay sa akin, kundi para madaman nyo at makilala nyo. Subalit, hindi po ako magmamakaawa sa inyo at hindi ko po kayo kailangang putuin para maniwala kayo.
kundi ang kailangan po ng bawat isa, magpakatotoo tayo. Hindi ko na po kailangang sabihin sa inyo kung ano ang mga nagaganap sa akin bawat araw na pagtanim ako. Hindi ko na rin po kailangang sabihin sa inyo kung ano ang mga nakikita ko para paniwalaan ko ang Diyos ang pinaglilingkuran ko. At lalong hindi ko na rin po kailangang sampitin sa inyo ang mga sinasabi ng tao sa akin na nakikinabang, kundi tanging Ama na lang ang nakakaalam sa lahat-lahat ng iyan. Ang mahalaga po, sa bawat pagharap ko sa inyo, kaya ko ginawa yon, bukal sa puso ko. Ang pinakamahalaga po, ay huwag akong iwanan na ng nasumpungan ko. Sa buong buhay ko, ay huwag nang makalimot ako at magbalik ang dating si ako. Yan pong sa tuwin ay hinihiling ko sa Ama. Yan po ang sa tuwin ay pinananambitan ko. Sapagkat magalak man po kayo ngayon at matuwa sa akin, hindi naman ninyo ako babayaran, di po ba? At kung bayaran nyo man ako, hindi ko po tatanggapin. Sapagkat hindi po ako naglingkod para ipagbili ko ang sa akin kumukupkop. Humirang na nagtiwala. Kundi kung lahat po tayo'y makikinabang, parehas ko rin, kapwa rin katulad ng mga nakakadama, mararamdaman nyo sa amin ay binigay at binahagi. Subalit, paano po tayo magkakaisa? At paano po tayo magiging totoo kung ang isip at damdamin nyo'y magkakaiba? Paano po tayo magkaisa sa Espiritu? Paano po tayo tapat sa Ama? Kung totoo sinasabi sa inyo, hindi. Kung tama ang ginagawa, subalit masama para sa inyo. Ang mahal, lagi nyo pong tatandaan, tuwing na po'y tandaan nyo, wala pong malilihim sa ginagawa ng tao. Ang mahalaga, hindi ikaw ang nagkasala. At kung nagkasala ka man sa kapwa mo'y mapapatawad ka niya. Ang mahalaga, naririyan ka, naruroon ka, naririto ka, at nasaan ka man, ang Diyos na bumuhay sa iyo ay nadarama mo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sapagkat wala nang pinakamahalaga po ngayon sa akin. Subalit di ako susumpa at mangangako sa inyo, ipanalangin niyo po ako. Wala nang mahalaga ngayon sa akin. Pinagkatiwala ko po sa Ama ang lahat ng pamilya ko at nakita ko naman kung paano siya mahalin ng mga kapwa nila. Kung paano sila lingapin ng kapwa ko tao na nakadamang tulad ko na nagmamahal sa kapwa-tao dahil nagpapakatuto rin po ako. At di ko po'y pagyayabang yun. Anong silbi ng pakikitungo kung hindi totoo? Anong silbi ng pakikisama kung nakikipagsinungaling ka't nagpapakakunwari ka? Di ba tinadaya mo lang ang sarili mo? Kaya ang pinakamahalaga po, ang totoo ang gawin natin. At hindi nyo po ako mapipilit kahit na sino ka pa. Kung hindi ko gusto, ayoko. Kaya kapag may dumating na hindi po nararamdaman ko ito, babayaan kong umuwi. Sapagkat hindi ako naglilingkod ng napipilitan. Gusto ko'y bukal at tapat, sapagkat ayaw kong dayain ang sarili ko at ayaw kong lilangin ng Diyos. Kaya ipagpaumanhin po, kung may dumarating at hindi damdamin ko, ibig sabihin, hindi kita harapin. Sapagkat, kaya lang kita harapin para ako'y katuwaan mo, ngunit hindi totoo. Sinong dinaya ko?
ang sarili ko sapagkat nakita yun ng Diyos ko. Mga mahal, dapat lang sa tao'y totoo. At kapag totoo naman ang sinasabi mo, kahit kanino makakaharap ka. Sa dating buhay, mahiyain ka. Ngunit nang binigyan ka ng tapang ng Ama sa totoo, kahit sino paharapin mo. Sapagkat wala kang alam, kundi yung alam mong binigay niya sa'yo. Nagagawin mo sa Kanya para madama siya. Buhay bang Ama? Mga mahal, batid po ng Ama na lahat ng tao'y gusto'y may kita at kumikita. Subalit, hindi lahat ng sandali na gusto mong kumita, kailangan itakwil mo muna yung Diyos mo. Kahit gusto mong kumita, kailangan nandun pa rin sa puso mo ang Diyos mo. Para na sa gayon, huwag ang gusto mo ang manaig sa'yo. Kahit gusto mong kumain, kailangan nandun pa rin ang Diyos mong magpapakain sa'yo. Hindi dahil gusto mo yung pagkain, nalimutan mo muna siya. At kahit gusto mong umibig, kailangan ang pag-ibig mo sa Kanya ang siyang nangunguna. Upang ang lahat ng iniibig mo ay magmahal din sila sa'yo, sapagkat siyang magbibigay pag-ibig sa kanila. Ngayon, kung nagkukunwari kang umibig sa kapwa mo, huwag kang magtaka kung may mapagkunwaring tao sa'yo. Subalit kung totoo lahat ang ginagawa mo, may magkunwari man sa'yo, hindi ka masasaktan. Sapagkat ika'y nagpapakatotoo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang tinuran. Walang galit, walang puot, subalit marapat na masambit. Sa pagsigaw man, iba-iba ang dahilan. May nabigla, may nagagalit, may natutuwa. Subalit, ang totoong pagsigaw mo sa larangan ng kabanalan ng Ama, kahit nasaan ka, huwag mo ikahiya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Marami ang pinakibakahan, subalit walang naging tanggulan, sandigan at patnubay, maliban ang nagbigay ng gawain ito. At walang naging kapanalig at kasama, maliban ang mga nagmamahal din. Mga mahal, tandaan po ninyo, kung papaano ikaw ay ginamit ng Ama sa kapwa mo, may gagamitin din siya para sa iyo. At yun ang dapat na maganap sa lahat. Kaya kung tapat at totoo kayong lahat, kapwa kayo mga galak. Magandang umaga po muli at sumainyo ang kapayapaan sa inyong lahat. Hindi ito pananalumpati para iboto nyo o dili kaya'y tanggapin nyo, kundi tanggapin ang puso nyo at maging hari ninyo ang Kristo sa buhay nyo. Magandang umaga muli, mga mahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong boss, mapuspos kayong ganap. Buhay po ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. At salamat din po sa Amang nagkaloob nito, na sa dating buhay ay hindi na makapagsalita ng matagal-tagal, na sa dating buhay ay hindi na makasigaw, na sa dating buhay habang nagsasalita, lumiliit ang boses, nawawala. Subalit nang ipagsumigaw ang Diyos na dakila, kahit ika'y magsumigaw sa maghapon, may boses kang maririnig. Yamang kayo ay naririto, namnaming tuwiran
ang bawat tinuran ko. Walang dilitibang nasa ko, kundi lahat kayo'y ganap na masyahan, lumigaya ang buhay. Yamang kayo ay naparito, tantuing tuwiran mga niluwal ko. Niloob ko rin sa inyo'y magbahagi, itong si Constancia naganap sumainyo bilang pagkatao, upang kayo ay magnilay, upang kayo ay makapagkulay. Yamang kayo'y anak ng Ama, natuwirang siya ang sa inyo'y bumuhay. Mga mahal, kayo ay magnilay, magtantong tuwiran sa aking niluwal. Kung ganang tao'y hindi magaganap, ang kayo'y maparami at mapaunti. Mga mahal, ganap kong tinuran ang marapat at sa inyo'y ganap. Kung lubos ninyong ito ay tinanggap, kayo'y magagalak at magliliwanag. Sulang magtanto kayo, kung ganang tao umawit sa inyo, gaano man kagaling mga tinig ninyo, kung nakayuko kayo, maiipit ito. Kaya't walang luluwa, walang darata, tinig mong mainang, maiimpit iyan. Subalit aking itinata na kayo'y lahat na makasilay, pagkat kayo'y aking mahal. Kayo'y magbulay, magtantong tuwiran, anong dapat sa inyo'y kamtin magliwanag, makaunawang ganap sa larangan ng kabanalan, sa dapat ninyong tuptin, sa marapat nyong kamtin, ukol sa kaligtasan ng inyong kaluluwa, paglakas ng Espiritu na mula sa Ama, na nagbigay buhay. Taong aking mga mahal, inyong ganap pagbulayan, inyong ganap paglilayan, aking ginagampanan sa katauhan, bagamat hindi nyo ganap na sisilayan at mahagkan. Nekaramneyana, 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 at kormahalin.
Karahekenya karamahat. Het karamahalele karamahalele. Allah karameni. Alaya karamahale. Ne karameni. Buhay po ba ang Ama? Noong mo lang ang tinukop ko sa palad na ginamit sa iyo at maging ang batok mong tagos sa spinal column mo, kung ganap at lubos pagtitiwala mo tao, may mararamdaman ka mula ulo hanggang talampakan ito. Nekarameneya hana Ama kong mahal. Buhay po ba ang Diyos? Sumain niyo ang kapayapaan, pagpalain po tayo ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, humangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Kay buti ng Ama, tumayo ka nga anak. Takasan mo loob mo. Huwag kang magka-nervyos. Ha? Angkin mo ba kagalingan? Galit ka. Oh, you healed already! Okay, stand up.
Dr. Morgan. Oh! Oh! Salamat. Salamat sa Ama. Danke, Father. Yeah. Yeah. Danke, Father, danke, Son, and danke, Holy Spirit, already. Okay. Magandang umaga, mga Pilipino. Bahay po ba ang Diyos? Bahay po ba ang Diyos? Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Mangmang lang po ako, aminado ako. Pero sa Ama, salamat sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Buhay na buhay siya. Kaya tayo na sa Antipolo. Buhay po ba ang Diyos? Naku, napakahiwaga po. Alam niyo po, salamat kung pinakinggan ko sarili ko, di sumunod ako. Hanggang ngayon, nagmamokmok ako. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ala, tama na. Buhay po ba ang Diyos? Nakabuti, napakabuti po ng Ama. Kasi may nerve po tayo dyan, ano? Then may ugot po tayo dyan. Meron po tayong mga malalambot na, ano po, buto. No. Pagka tayo ay niloob na magkaroon, hindi naman ibig sabihin pinarusahan ka. Dahil mahina kang tao at marami kang sumbat. Naku! Sabi mo, no? Sabi ko, Panginoon, hindi bali na po ako'y bungi. Muna pang samantala, patutuyuin ko muna ang bagang ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo. Ano ba pagtawa ko? Bang, bungi. Buhay po ba ang Diyos? May tao po bang hindi marunong lumuha? May tao po bang hindi marunong lumuha? Kahit nga hayop, lumuluha eh. Kaya kung ang niluluha mo'y sa galak, nakakatuwa sa Ama yan. Subalit kapag naluluha ka sa galit, naku, hindi marapat yan. Buhay ba ang Ama? Kapag nagsusumigaw ang puso mo sa galit at puot, aba, hindi tama yan. Kapag nagsusumigaw sa galak at pagbubunyi sa Ama, aba, patuloy mong gawin yan. Buhay ba ang Ama? Kapag pumapasok ang takot sa buhay mo, aba, wag mong tanggapin. Ang tanggapin mo ang magbibigay tapang sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kapag dumudumi na isip mo, aba, kumilos ka at baka matalo ka. Hanapin mo ang magbibigay kalinisan ng isip mo. Buhay po ba ang Ama? Kapag marami ka ng tanong, bilang tao ka na yan, aba, mag-alarma ka na, baka ika'y matalo na. Buhay ba ang Ama? Kapag marami ka ng hindi nagugustuhan, subalit kay buti naman, aba, tao yan, hindi Diyos yan. Buhay ba ang Ama? Mamahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba kayo? Galit po ba kayo? Sabay, bahala po kayo, basta ako'y hindi galit sa inyo. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain, kayong ganap. May tanong po ba? Ako po'y may tanong. Sa bendisyon po ba doon kayo nasisiyahan? Po? Parang walang makasagot. Sa bendisyon po ba doon kayo nasisiyahan? Ba't po nakikipagunahan kayo? Ikaw araw-araw nandito ka, mula Lunes hanggang Sabado, number 1 ka lagi. Mga mahal, alam niyo po, dinatal po, kaya ako po sinasabi Subalit kung ako lang magkukwento sa inyo, hindi ko na po ikukwento dahil nakakayabang yon. Ano po? Ito po, binalik sa akin. Si Cecilia, ang patuto. Tumindig ka nga dito, payatot.
Ito po si Cecilia ito Nung hindi po ito ganito laging nadedextrose yan Parang tisi ko yan kasi maraming galit yun Pero salamat po sa Ama, kahit payat-payat na ganito ito. Ay, ganyan ka nga kapatid. Lalabas po ko sa'yo. Hindi yun ang totoo, nakukwento ko. Pinangangalanan po ako si Raulo, baliw, demonyo. Na kailanman sa buong taon na ako'y nakatira dito sa Pampanga, hindi pa po ako nagsimba ng San Luis. Inaabot ako ng 43 po, nung ako po'y maglingkod sa Panginoon. Hindi ako nakakasimba ng Candaba, hindi ko nga yun napapasok. Subalit, nang ako po ay bahagi na ng ganito, ako'y pinatutungo doon sa bayan ng Candaba. At pagdating ko po doon, nahimatay po kami, sabi nila, pero hindi po kami nahihimatay. Tumutumba lang. At ang sabi ng pa ako'y ganyan. At nakaganyan pa ako, ang kamay ko. Then sabi nung mga nanonood, paano kayo magkapatid? Si Marianela naman kapatid parang dalag. Nakapikit po ako. Alam ko po yung nakikita ko Pasubali ko sa iyo, anak. May lalapit sa iyo, haplusin mo ang likod. Ginanon lang. Kaya po ako naniniwalang ang Diyos ay buhay. Hindi ko pa gusto. Tumatago ako, nagtatago ako. Pag may pupuntang tagapaligi, eto binagi sa akin, kauna-una ang tagapaligi, iyon, nakasalamin na yan. May kasama. Pauwiin nila sila. Chismis lang ako mga yan, sabi ko. Sabi nila, andyan ba si Concheng? Sabi, siyempre po, mga tsahin mo sila, Andyan ba si Concheng? Sabihin nyo wala. Sinungaling po ako. Dahil nagtatago ako. Dahil sinasabi po, luka-luka na ako. Subalit, siya po ay, nandun po ako sa kwarto, hindi ako makakali. Lumuwal ka kanak, lumuwal ka, wag mo ikahiya ang kaloob ko, wag mo kang itago, iluwal mo. Lumuwal ako. Bakit po nandito kayo? Sabi ko po sa kanila. Mga mahal, napakabuti po ng Diyos. At nang magbalik po kami ng Candaba, yung pong hinaplos, nakaluhod. Kasalukuyan po ako nakaluhod. Pasubali ko, anak, nagbalik yung hinaplos ng palad mo, sa katauhan mo'y dinatal ko. Magpapasalamat sa iyo. Salamat po. Wala na pong bukol ko sa likod. Ganito. Siyempre po, anong gagawin ko? Hindi ko nga alam yun Alam nga man sabihin kong tuwang-tuwang, pinagaling kita. Wala po ako sinabi. Kundi, purihin mo ang Diyos. Sabi ko, buhay po ba ang Ama? Ano po ngayon ang ibig ko sabihin sa inyo? Hindi ko kailangan ako'y hanapin nyo. Ang hanapin nyo si Kristo. Buhay po ba ang Ama? Bakit po? Wala naman po akong magagawa sa inyo. At kailan may wala akong may bibigay sa inyo. Pag kayamanan, wala ako. Pag material, wala ako. Pag ginto, wala rin po ako. Ano po'y bibigay ko? Kung ano kaloob sa akin, na binibigay sa inyo, pinamamahagi sa inyo, pag tinanggap nyo, aba, matutulad po kayo doon sa nagpasalamat na kahit isang beses lang, ay nagalak,
Hindi yung ulit-ulit, bendisyon. Malabo pa po mata ko eh. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, tandaan po ninyo, totoo na po ang salita ng Diyos sa tao mula noon, ngayon, at kailanman. Kailan po kaya magpapakatotoo ang tao sa Kanya? Buhay po ba ang Ama? Tama po, magmithi po kayong mabendisyonan. Tama po, magmithi po kayong pabendisyon. Sapagkat, baka sakali pa yun kung totoo ka tapat, ay madama ka, ay matulad ka dun sa nawala ang bukol. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung totoo po kayo, hindi po tao kayo na nakakadama, kundi yung Espiritong sumainyo, nakadama kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At noon, ngayon at kailanman, may kaparehas po yung ginamot na yun. Nang gumaling, di na hinanap yung nagpagaling. Pagkatapos nagpasalamat. Nawala na siya sa puso niya. Ang alam niya si Kunching. Kaya, nakwento si Kunching. Nabalita si Kunching. Kaya dumami si Kunching na parakyano. Walang bayad. Kayo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Sapagkat, binigay ng libre, pamigay ng libre. Kaya lamang, dahil mapagmahal ang Ama, nagaganap yung katulad kay Kristo. Yung mga alagad niya at Kristo, ginutom ba? Nagutom ba? Pag gutom kayo, hindi kayo alagad. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Gutom ba kayo? Ginutom ba kayo? Alagaw kayo pag kayo gutom. Buhay ba ang Ama? Mga mahal. Kaya lamang, wag mong sabihin dahil lingkod ka, mananagana ka na. Hindi na ka nagbago ang buhay ko, naglilingkod ako sa Diyos. Bakit naglingkod ka ba para managana ka? Subalit hindi mo man minimitiyan at tapat ka sa bawat paglilingkod mo. Aba, malay mo isang araw, palayain ka at nanagana ka. Aba, buhay ang Diyos mo, di ba ga? Mga mahal, hindi ka marunong magtiis, hindi ka marunong magbatabaga, at hindi ka rin marunong maghintay. Matagal na eka ako naglilingkod, ganito pa rin ako. Umayaw ka na. Yung pag-ayaw mo pala na yun kinabukasan binigay. O hindi ka nasama. Mga mahal, ganyan lang ang buhay. Naku, iba na naman ang isip ng iba. Sa totoo lamang po, ang biyaya ng Ama'y buhay at laganap sa sanlibutan. Kapag siya'y pinagtitiwalaan mo, nananalig kang may magagawa sa iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Pag di ka naniniwala, patay ang pananampalataya mo. Muso mo sumasamba, puso mo'y wala. Subalit pag totoo ka, kahit hindi mo nakita, paniniwalaan mo. Dahil sa puso mo'y tanggap na tanggap mo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya sa inyong lahat, tandaan ninyo, maraming paraan ng Ama. Kung paano sa lupa'y maraming daan patungo doon, patungo doon, sa daan ng katotohanan, isa lang, Kristo na turingan. Subalit ang paraan ng Ama, katulad ng tubig na dumadaloy sa bukid. O sulong, kung itong dam na ito ang pinagmumulan ng tubig
para makalaganap sa buong lupain. Pababayaan ba matigang yan? Nang nangangalaga, ay tanga siya. Buhay ba ang ama? Kaya, hindi siya dapat paniwalaan at hindi siya dapat pagtiwalaan sapagkat mapagpabaya pala siya. Subalit dahil ang ama kailan may di nagpabaya, kailangan sa kanya ay maniwala. Buhay ba ang ama? Ba't ikaw po, Kunching? Sabi ka ng sabi, ang amay buhay at ikaw ay magbabago rin ang buhay. Ba't hanggang ngayon di nagbabago buhay mo? Anong hindi na bago? Ang laki ng pagbabago ko. Bungi ako ngayon. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga mahal, bahala na kayo kung wala kayong nakikitang pagbabago sa Apo Kunching. Basta ang ama, may nakita siya. Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Dahil buhay po ba ang ama sa inyo ngayon, masaya na kayo. Baka mamaya, paglabas mo pa lamang dito sa tarangkahan na ito, Diyos ko, Eka. Yun lang ba, Eka, yun? Sumama ako sa iyo, ganyan lang pala. Buhay ba ang ama? Mahal, pagpalain kayo. Sigurado, pag tumanggap ka ng pagpapala mo, totoo ang Diyos mo mapagpala, baka bukas may biyaya ka. Pagdating sa biyaya, amen lahat. Pero pagdating sa, anak, magsakripisyo ka muna. Kung gusto mong gumaling, hindi ko po kaya. May trabaho po ako. Yung negosyo ko po ganito. Yung po ang ganito. Yung po. Ano sinabi ni Jesus kay Santiago at Juan? Iwanan mo ang paghahayuma mo ng lambat at sumunod ka sa akin. Kaya ako susunod kayo, sigurado makikilala nyo ang sinundan nyo. Magandang umaga, mga mahal. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Pagpalain kayo. Kaya lamang ang pagsunod nyo, huwag urong sulong. Huwag patumpik-tumpik at maraming alinlangan. Gawin nyong matapat. Gawin nyo totoo at ganap. Magandang umaga po, mga mahal. Pagpalain kayo. Ang bato, sino nagpapakilos at nagbubuhay? Ikaw ba? Sino? Ang bumuhay sa iyo. Kaya kahit sabihin niya, nino mang kapwa mo, kay mamamatay na, kung mabubuhay ka pa, may paraan ang bubuhay sa iyo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Yung bagang mo, sinong nagpatubo sa panga mo? Ikaw ba? Hindi pala Hindi sa kanya mo ibigay para gumaling na. Buhay ba ang ama? Ang puso mo, bakit tumitibok? Bakit tumitibok? Dahil ba sa'yo? Hindi pala dedamhin mo. Kung sino bumuhay sa pagtibok ng puso mo, siya rin nagbigay ng buhay mo. Buhay ba ang ama? Mga mahal, ang lahat ng paraan ay kaparaanan ng tao kung pamamaraan niya lamang. Subalit ang totoong paraan, para kay lumigaya, sumaya, sumigla, lumakas, lumusog, gumaling ang Diyos Ama. Magandang umaga po, mga mahal. Ngayon po, gagawin ba kayo? Wala kayong gagawin? Wala talaga kayong gagawin? Ay, Panginoon, wala daw silang gagawin. Wala kayong gagawin? Ano gagawin? Ayan, may ginawa. Lumapit. Kay gagaling. Buhay bang ama? Pagharian. Kayo, humilera po kayo, wag paliksahan sa unahan.